Noriel, may bagong dayo dito sa baryo. Bilyonaryo raw ang lalaking yun, Frank ang pangalan. Bilyonaryo? Bakit naman siya napadpad dito sa atin? Anak siya ni Don Marco. Yung mayabang na matandang bumisita dati at naging dahilan ng gulo dito sa baryo. Anak nun? Aba, delikado yan. Kilala yun ng lahat ng mga taga rito. Kaya nga eh. Tahimik lang siya nakatira ngayon dun sa lumang mansyon nila. Mukhang may tinataguan nga raw eh. Bakit dito niya pa naisipang magtago? Hindi ba niya alam na galit sa tatay niya ang lahat ng mga taga rito? Mamaya malawan pa nila na andito siya. Siguradong mauulit naman ang gulo. Paano kung ang taong inaasahan mong magliligtas sa'yo, siya pa pala ang magdadala sa'yo sa kapahamakan? Ano ang gagawin mo kung kahit anong piliin mo, buhay mo ang laging nakataya? Lalaban ka ba kahit hindi mo alam kung mananalo ka? O tatakbo na lang kahit walang kasiguraduhan kung saan ka mapupunta? Kung isa ka sa mga nakaka-relate sa ganitong mga pagsubok ng buhay, o kaya naman ay isa ka sa mga gustong malaman kung paano ko ininigtas ang sarili ko, tapusin mo ang kwentong ito at siguradong makakapulot kayo ng aral. Ako nga pala si Frank, Miss Anne. Isa akong bilyonaryo. Pero nakakahiyamang sabihin, pero hindi yun dahil sa sarili kong pagsisikap, kundi dahil sa yaman na iniwan ng ama kong si Don Marco. Isang mayamang lalaki na minsan nang naging dahilan ng kaguluhan sa isang baryo. Dalawa kaming magkapatid. Ako ang bunso at mula pa noong pagkabata namin, hindi na kami nagkasundo ng kuya kong si Jack. Para sa akin, siya ang paboritong anak. Hindi lang dahil siya ang madalas paboran, kundi dahil siya rin ang sinanay humawak ng mga negosyo ng aming ama. Ako naman, mas pinili kong magtrabaho at maging employed sa ibang kumpanya at lumayo sa anino nila. Akala ko nga sapat na yun para umiwas sa gulo, Miss Anne, pero nagkamali ako. Nang mamatay ang aming ama, sa akin niya iniwan ang lahat ng kanyang kayamanan. Bagay na ni minsan ay hindi ko inakalang mangyayari. At lalo nang hindi ko inakalang magsisimulang magdala sa akin sa matinding bangungot ng aking buhay. Dahil mula noon ang kuya kong si Jack ay hindi na kapatid ang tingin sa akin, kundi kalaban. Ito ang rason kung bakit ako napadpad sa isang baryo na hindi ko inaasahang magiging taguan ko. Isang lugar na kinatatakutan ng marami, pero siyang nag-iisang lugar na posibleng magligtas ng aking buhay. Delikado nga. Kilala ko ang kapatid ko, Kuya Rab. Alam kong hindi siya magdadalawang isip na saktan tayo oras na bumalik tayo sa Maynila. Ang punto ko lang naman ay walang magagawa ang pagtatago mo sa baryong ito, Sir Frank. Kailangan mong bumalik sa Maynila. Ayusin mo ito. Pwede naman tayong tumawag ng pulis o di kaya naman ng abogado para ipakulong yung kapatid mo. Hindi ganun kadali yan, Kuya Rab. Alam mo naman na hindi rin gusto ng marami na ako ang maghahawak ng lahat ng ari-arian ni Dad. Hindi man napunta kay Kuyang Mana. Siya naman ang pinagkakatiwalaan ng marami. Akala mo ba wala siyang koneksyon sa polis? Baka lalo pang mapadali ang buhay ko dahil dyan eh. Yan lang ba ang problema? Hindi kausapin mo na mga kakilala mong pulis. Hindi naman siguro lahat ay sakop ng kapatid mo. Hindi pa pwede sa ngayon. May tamang panahon para tawagan ng mga polis. Mas mabuti na mag-ingat tayo. Paano mag-ingat? Ilalo namang delikado sa lugar na ito. Hindi mo ba alam na ang lahat ng nakatira dito ay galit sa ama mo? Alam ko, pero wala na akong pagpipilian. Anong wala? Tinatakbuhan mo ang kuya mo. Pero dito ka magtatago sa lugar na pwede ka rin mapahamak. Hindi mo kasi naiintindihan, Kuya Rab. May rason kung bakit dito ako pumunta. Ano naman yun? Nung namatay si tatay, may ibinigay sa akin na sulat ng abogado niya. May pinapahanap siya sa akin dito. Anong pinapahanap niya sa'yo? Hindi ko alam eh, pero... Sandali. Ano yun? Baka pusa lang, Kuya. Sandali nga. Parang nasa kwarto eh. Anak na... Sino kayo? Patay! Hoy! Bakit hawak niyo ang mapa na yan? Bitawan niyo yan! Nalinti ka na. Takbo! Abat! Hoy! Ibalik niyo yan dito! Mga magnanakaw! Sandali. Hayaan mo na, Sir Frank. Pero, para saan bang mapa na yun? Anong hayaan? Yun ang magtuturo sa akin sa pinapahanap sa akin ni Dad. Kailangan ko yun. Ano? Sandali, Sir Frank. Ay, dako talaga. Ganoon na lang ang gulat ko nang biglang tumalo ng dalawa sa bintana. Bit-bit ang mapa
At parang wala silang kahirap-hirap sa kanilang ginawa hanggang sa ibaba. Inis at kaba ang bumalot sa akin pero hindi ako nag-aksaya ng oras pa at agad akong tumakbo palabas ng bahay, Miss Anne. Pilit silang hinahabol. Kahit na pakiramdam ko ay halos lumipad ang puso ko sa pagod habang sinusubukang habulin ang bilis nila. Nang mapalingon ako, bahagya akong nagulat nang makita si Kuya Rob. Lito man siya sa nangyayari, nakita kong hindi rin siya nag-atubiling sumunod. Ang mga paa niya ay hindi na ganun kabilis gaya ng dati. Hawak na rin niya ang dibdib habang pinipilit humabol sa amin. Pero nang muling ibaling ko ang paningin sa unahan at muli kong makita ang mabilis na pagtakbo ng dalawa, biglang gumapang sa aking batok ang kilabot. Isang bagay na hindi ko pa maintindihan noong mga oras na yon. Walang hiya mga batang yan. Ang bilis tumakbo. Hoy! Ibalik niyo ang mapa na yan, hoy! Ay, Diyos ko. Nanghihina na ang tuhod ko. Mukhang hindi ko na siya kayang habulin pa. Diyan ka na lang, Kuya Rob. Ako nang habol sa dalawang yun. Ay, kung hindi ka nga naman talaga minamalas, oh. Bumalik ako noon sa pagtakbo. Iniwan ng hingal na si Kuya Rob pero kahit na may kataasan ako at mahahaba ang mga biyas, hindi ko alam kung bakit hindi ko mahabol ang dalawang magnanakaw. Ang bilis nilang kumilos. Sumuot sila sa gubat. Halatang kabisado nila ang bawat pasikot-sikot ng lugar na yon. Hindi naman ako nakaisip ng paghinto, kaya mas lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang bigla kong matanawang kalsada di kalayuan. At nakita ko doon ang 3 sasakyang itim na nakaparada kung saan may mga lalaking nakaitim na biglang naglabas ng sasakyan. Nang makita nila ako, bigla nilang hinugot ang mga baril sa tagiliran at agad na tumakbo palapit sa akin. Sinulyapan ko naman ang paligid at hindi ko na makita ang dalawang magnanakaw. Halos napamura na lamang ako noon, Miss Anne, at halos magkandadapa-dapa na ako sa pagtakbo palayo sa kanila. Ilang beses ko rin tinawag si Kuya Rob pero masyado na itong malayo at hindi niya ako naririnig. Sa aking pagtakbo, nakakita ako ng malaking puno kung saan sa ilalim ay may sapat na awang ang mga ugat para makapagtago ako. Pagpasok ko doon, kitang-kita ko ang mga lalaking may hawak na baril. Lumilingon sa paligid para hanapin ako. Lubog na ang araw ng mga oras na yon, Miss Anne. Hindi pa ganon kadilim ang paligid. Pero para bang anino na lang ang makikita mo sa pagitan ng matataas na damuhan. Ganon na lamang ang gulat ko nang makita ko ang dalawang magnanakaw na hinahabol ko noon at biglang hinila ang mga taong armado papasok ng damuhan kung saan narinig ko silang nagsisisigaw. Naalerto naman yung iba. Itinutok ang baril sa pinagmumula ng ingay pero mabilis ang pangyayari. Sa isang iglap, isa-isa silang nahila ng dalawa. Dinala sa damuhan. At ang sumunod ko na lamang na narinig ay malalakas na sigaw nila at pagdaing. Hindi makapaniwala, agad akong lumabas sa pinagtataguan ko. Dahan-dahang humakbang palapit sa damuhan. Inihanda ang sarili bago hinawi ang mahahabang talahib. Nang makita ko ang wasak na tiyan ng armadong lalaki, agad akong napaurong sa gulat. Pero pagharap ko ay nakatayo sa aking harapan ang dalawang magnanakaw. Parehong duguan ang mukha hanggang dibdib. At ang lalaki ay may hawak pang laman loob sa kanyang kamay. Bakit niyo sila pinatay? Sino kayo? Ako si Gemma. Siya naman ang kaibigan kong si Noriel. Papatayin niyo rin ba ako? Hindi kami katulad ng iniisip mo. Umalis ka na ng baryo namin habang maaga pa. Hindi mo gugustuhin kung si Kapitan mismo ang magpunta sa'yo para ipagtabuyan ka. Wala akong masamang intensyon. Kung wala, bakit may mapa ka ng baryo namin? Para saan to? Wala yan. Bigay lang sa akin yan ng tatay ko. Importante yan sa akin. Hindi kami tanga para hindi namin malaman na may pakay kayo sa baryo namin. Ginawa na ito ni Don Marco noon. Malamang, yan din ang pakay mo dito ngayon. Hindi. Nandito lang ako para magtago. May gustong pumatay sa akin. Kailangan ko lang na iligtas ang sarili ko at malayo sa lugar na yon. At bakit mo naman naisipang dito pumunta? Kasi alam kong kakaiba ang mga nakatira sa baryong to. Ibig mong sabihin, alam mong hindi mga tawa nakatira sa baryong ito, kundi mga aswang? Ganun na nga. Pinaglololoko mo yata kami. Hindi. Totoo ang sinasabi ko. Nandito lang ako para magtago. Magtago dito mismo sa baryo ng mga aswang? Ginagawa mo ba talaga kaming tanga? Hindi. Kasi
Alam ko na hindi basta-basta makakapasok dito ang mga humahabol sa akin. At paano mo naman nasabi yun? Kung hindi sila makakapasok, malamang ikaw rin. Tao ka rin naman, di ba? Anong kasiguraduhan mo naman na sila lang ang bawal dito? May alam akong bagay na alam kong makakapigil sa inyong saktan ako. At alam kong yun din ang rason kaya iniligtas niyo ako sa mga humahabol sa akin. Ha? Ilo ka ba? Armado mga lalaking humahabol sa'yo. Malamang gagawa kami ng paraan para hindi sila tuluyang makapasok sa baryo namin at manggulo. Kaya hindi ka namin iniligtas. Naiintindihan mo yon? Ay, hayaan mo na siya, Gemma. Nakikinig ka sa mga pinagsasabi ng lalaking yan. Kung hindi siya makikinig sa atin ngayon pa lang, hindi na natin problema. Oras na puntahan siya ni Kapitan. Sandali, akin na ang mapa ko. Sandali! Hoy, ano ba? Ibalik niyo ang mapa ko. Ay, biset! Hindi man lang ako tiningnan o sinagot ng dalawa, Miss Anne. Tahimik lang silang tumalikod, hawak-hawak ang mapa na parabang mga bingi kahit na paulit-ulit ko silang tinatawag. Nakatayo lang naman ako sa aking pwesto, parang tumigil ang oras sa paligid ko habang ang mga mata ko ay nakasunod sa bawat hakbang nila hanggang sa tuluyan na silang nawala sa aking paningin. Ramdam ko ang init ng inis na dumadaloy sa aking katawan pero napahilot na lang ako sa aking sentido. Pilit sinusubukang bumalik ang kontrol sa sarili habang iniisip kung paano ko maibabalik ang mapa. Hindi nagtagal narinig ko ang mabilis na hingal ng paghinga. Si Kuya Rob pala yun. Hinihingal at hawak ang dibdib sa sobrang pagod. Lumapit siya sa akin, walang ideya sa nangyari. Nang makauwi kami sa bahay, walang pagpipigil kong kinuwento sa kanya ang lahat. Mula sa mga tauhan ng kapatid kong humabol sa akin hanggang sa ginawa ni Gemma at Noriel sa mga ito. Pero sa bawat titig ko sa kanya, ramdam ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Malinaw sa mukha niya na hindi siya naniniwala sa aking sinabi. Kuya, totoo ang sinasabi ko. Kita ko mismo kung paano pinatay ng dalawang yon ang mga tauhan ni Kuya Jack. Frank, baka naman dala lang yan ng takot. Sunod-sunod ang nangyayari sa'yo iyo. Hindi nakapagtataka kung pinangungunahan ka na ng takot at kung ano-anong nakikita mo. Hindi kuya, totoo pang sinabi ko. Ang totoo niyan, binalaan na ako ni Dad eh. Sinabi niyang ligtas ako dito at hindi ako basta masasaktan ni Kuya Jack. Pero nagbabala rin siya na hindi normal ang mga taong nakatira dito. Ewan ko ba, at nawala sa isip ko yun. Hindi ko malang inisip na mga aswang ang tinutukoy niya. Akala ko simpleng mga tao lang na may galit sa kanya at gustong saktan siya. Ibig mong sabihin, yung dalawang kumuha ng mapa, aswang sila? Ganun na nga. At hindi lang sila. Lahat ng mga nakatira sa baryong to. Ay, Diyos ko, akala ko baligtas ka rito. Eh bakit ngayon may mga aswang na? Dati itong kuya mo lang nagtatangka sa buhay mo. Ngayon may mga halimaw pang nadagdag. Aba, napakahirap naman ng sitwasyon na yan iyo. Hindi ko rin alam Kuya Rob. Isa pang naiisip ko ay kung paano nalaman agad ni Kuya Jack na nandito ako. Kung natagpuan mo nga ito ng ganun kabilis, bakit hindi naman niya magagawa, hindi ba? Paano kung may sulat din na ibinigay sa kanya si Don Marco? Anong ibig mong sabihin? Pinapunta ako ni Dad dito dahil ligtas ako. Tapos sinabi rin naman niya kay Kuya na dito niya ako pinapunta. Bakit hindi? Bakit naman niya gagawin yun? Hindi ko alam iyo. Basta ang alam ko, ni minsan hindi pa sa'yo pumanig ang ama mo. Masakit pero totoo. At alam kong alam mo yan. Kaya di mo ba natatanong? Bakit kaya sa'yo ipinamana ni Don Marco ang lahat ng ari-arian niya? Bakit hindi sa paborito niyang anak? Halos kapusin ako noon sa hininga sa mga sinabi ni Kuya Rob. Alam kong teorya lamang niya yon, pero bigla rin akong napaisip ng mga oras na yon. Hindi man ako mapagtanim ng galit sa aking ama at kapatid, pero alam ko rin sa sarili kong hindi nga niya ako gusto. Ni minsan ay hindi niya ako pinaboran kumpara kay Kuya. Kaya bakit nga ba niya ipinamana sa akin ang lahat ng kanyang kayamanan at wala man lang naiwan kay Kuya kahit kaunti? Sa aking sandaling katahimikan, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na katok sa buong kabahayan. Nang lumapit kami ni Kuya Rob at buksan ang pinto, sinalubong kami ng isang babae. May kababaan ito, kayumanggi ang balat at kulot ang buhok. Sa likod niya ay nakapamewang ang isa pang babae, si Gemma. Nakataas ang kilay sa akin at kung makatingin ay para bang binabalaan na agad ako, Miss Anne.
Sino kayo? Ako si Cathy. At ito naman ang kapatid kong si Gemma. Oo. Kilala namin ang kapatid mo. Nauna na siyang magpakilala sa amin kanina nung kinuha niya ang mapa ni Sir Frank. Gemma, anong ibig sabihin nito? Ha? Wala no. Nagsisinungaling sila. Wala akong kinukuha. Tsaka hindi ko pa sila nakikita ngayon pa lang. Hindi lang pala magnanakaw. Sinungaling din. Kuya, huwag kang maingay dyan. Kailangan kayong makausap ng kapitan. Sumama kayo sa akin. Sandali. Ano naman kami makakasiguro na hindi nyo kami dadalhin sa kamatayan? Kuya Rob, O bakit? Mas mabuti nang sigurado tayo. Paano kung gagawin pala tayong hapunan ng mga ito? May problema ba? Bakit kaya hindi na lang ang kapitan ninyo ang papuntayan nyo dito? Seryoso ka ba? Seryoso siya, ate. Sabi nga niya sa akin kanina, may alam daw siya sa baryo natin na magiging rason kung bakit kailangan natin siyang protektahan. Akala ko ba hindi ka pumunta dito kanina? Ate naman, iniiba ko na naman ang usapan eh. Ang punto ko lang, baliwang lalaking yan. Pakiramdam niya siguro may espesyal na trato dito sa baryo natin kapag katulad niyang mayaman. hindi naman sa ganun. Baka lang mas mabuti kung dito na lang tayo mag-usap sa bahay ko. Hindi. Mas lalo mo pang hindi magugustuhan kung ang kapitan pa ang pupunta sa'yo. Tinatakot mo ba kami? Hindi ba dapat naman talaga kayo matakot? Abat napakatabil ng dila ng babaeng ito. Kuya Rob, okay na po. Sumama na lang tayo sa kanila. Ha? Pero... Sige na, sumama na tayo kuya. Wala nang nagawa pa si Kuya Rob nang hilahin ko siya palabas ng bahay. Agad naman kaming sumunod sa dalawang babae. Habang naglalakad, nasa tabi ko si Gemma at hindi ko mapigilang pansinin ang magandang kutis niya. Kumpara sa kanyang ate, mas maputi siya. Kulot din ang buhok pero nakapusod sa tuktok at may konting nakalaglag pang ibang hibla na humaharang sa kanyang noo at gilid ng pisngi. Parati mang nakataas ang kanyang kilay, hindi ko pa rin maitatanggi ang ganda ng hugis ng kanyang mukha, maging ang kapal ng kanyang labi at magandang hugis ng mata at ilong. Kung hindi ko nga lang alam noon na isa siyang aswang, Miss Anne, malamang ay nadala na ako sa kanyang kagandahan. Pero ang pagtitig ko na yon sa babae ay agad naputol nang biglang humarang si Kuya Rob at kunot noo akong pinagmasdan. Huminga na lamang ako ng malalim noon at ibinaling sa unahan ang paningin. Nang makarating kami sa dulo ng kagubatan, nakita ko ang mga kabahayang may kakaibang mga disenyo. Gawa lamang yun sa pawid, anahaw, kawayan o tabla. Pero kakaibang mga hugis at para bang matsagang ginawa ang bawat bahay para mas maging kaaya-aya sa paningin. Sa gitna noon ay pumasok kami sa pinakamalaking kubo. Sa loob, parang normal na bahay lang naman. Wala kang makikitang mga nakakakilabot na bagay na gaya ng inaasahan ko sa lahing katulad nila. Kung iisipin, para nga lamang silang mga normal na tao, Miss Anne. Pero nang lumabas mula sa isang silid ang isang matandang lalaki na kahit puti na ang buhok, ay matikas pa rin ang pangangatawan, bigla akong napalunok at nakaramdam ng kaba. Nawala ang kakalmahang pakiramdam ko sa pagiging normal ng paligid at sa isang iglap ay nanlamig ang pawis ko sa noo. Ikaw na ba ang anak ni Don Marco? Ako na nga po. Ang tagal na mula nang huling tumungtong ang ama mo sa baryo namin. Nasaan na nga ba siya? Patay na po ang dad ko. Patay na? Aba, tingnan mo nga naman. Akala ko ba'y matagal mamatay ang masamang damo? Bakit ninyo kami pinapunta dito? Itatanong pa ba yon? Hindi ba alam ninyo na hindi na kayo tanggap sa lupaing ito? Mawalang galang na humisis. Jessa. Jessa ang pangalan ko. At asawa ako ng kapitan. Mawalang galang na ho, Kapitana. Pero may titulo ba kayo ng lupaing ito? Wala naman, di ba? Saka ang bahay na tinutuloyan namin ay pagmamayari ng pamilya ni Frank. Kaya mas may karapatan naman ho siguro siyang tumira doon. Dito nagsimula ang mga ninuno namin. Oo, wala kami ng mga papel na sinasabi ninyo. Pero sa amin ang lugar na ito. At ang mga katulad ninyo ay hindi namin tinatanggap. Ano ho ba ang problema niyo sa tatay ko? Ang tatay mo ay isang kaibigan sana, kung hindi siya nagtraidor. Masyado siyang naging makasarili. Inabuso ang aming lupain para nakawin ang mga ginto. Ginto ho? Ano pong pinagsasabi niyo? Hindi ho magagawa ng tatay ko yon. May negosyo naman ho siya. Bakit kakailanganin pa niya ng ginto na yan? Hindi ba't ikaw dapat ang nakakasagot niyan?
Ang mga taong katulad ninyo ay hindi nakokontento. Hindi ba? Hindi magagawa ni Dan ang sinasabi niyo. Yan din ang akala namin noon. Sandali. Sabi niyo kaibigan niyo si tatay. Paano? I mean, mga aswang kayo, tao siya. Hindi naman kami pumapatay ng mga taong walang masamang intensyon. Masama yung sa lahi namin. Nang dumating siya rito, tinanggap namin siya ng malugod. Nakasalamuhan niya ang buong baryo. Pero niloko lang pala niya kami. Ginamit lamang niya kami para malaman kung saan nakabaon ang mga gintong mula pa sa mga ninuno namin. Pero kung ano man ang ginawa ni Don Marco sa inyo, wala namang kinalaman doon si Frank. Kapitan, nandito ako dahil nagtatago ako. Nagtatago ako sa mga taong gustong pumatay sa akin. Wala po akong ibang intensyon. Lalo nang saktan kayo o ang galawin ng ginto ng mga ninuno nyo. Kung gusto niyo po, pwede kong ibalik sa inyo kung magkano ang halaga ng gintong ninakaw ng dad ko. Hindi pera ang importante sa baryo nito, Frank. Ang mga gintong nito ay kayamanan ng aming lahi. Kamanan na lamang mga ninuno, hindi sila para ipagpalit lamang sa pera, kundi para magsilbing alaala na namin yumao mga magulang. Hindi mo matatakpan ng halaga ang ginawang pandili lang sa amin ng tatay mo, Frank. Kaya habang binibigyan ka pa namin ng pagkakataon, umalis na kayo ng iwalalay sa baryo namin. Ako na ho humingi ng tawad sa nagawa ng tatay ko. Pero pangako, wala akong interes sa mga gintong yan. Kung ganoon, para saan pala ito? Katiyan na. Saan mo nakuha ang mapa na yan? Kay Gemma, mukhang may kinalaman ang bunsong anak ninyo sa mga patay na taong natagpuan sa bukano ng kagubatan. Tano, pumunta ka na naman sa bukano ng kagubatan, Gemma? Ay, nanay naman. Hindi naman o importante yun eh. Tsaka nag-iingat naman ako. Kung wala kami doon ay baka nakapasok ng mga armadong lalaki na dito sa baryo natin. Kaya talagang manang natwiran ka pa ha? Frank, mabuti pag umalis na kayo. Abang binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Wala na ubang ibang parang, Kapitan? Sandali akong napatungo noong mga oras na yon, Miss Anne. Malalim akong nag-isip.
binalikan ang laman ng sulat ng aking ama. Ang mga paalala niya sa akin sa haling mangyari ang ganoong sitwasyon. Pero, hindi ko rin alam kung dapat ko bang pagkatiwalaan ang mga iniwang paalalan yon ng aking ama. Kung dati, bago ko mapadpad sa baryong yon, ay inaakala kong may tiwala sa kanya. Mali pala ako, dahil para bang bigla akong nagdalawang isip nang marinig ko ang katotohanan mula kay Kuya Rob. Minsan ay hindi naman talaga ako pinanigan ni Dad. Madalas pa na siyang dahilan kasama si Kuya kung bakit ako napapahiya o napapahanap. Kaya bakit ko nga susundin ang mga paalala niya sa sulat? Pero sa kabilang banda, wala rin naman akong ibang plano. Oras na lumabas ako ng baryo nito, papatayin ako ng sarili kong kapatid. Sa huli, wala rin ako nagawa minsan, kundi panghawakan ang laman ng sulat ni Dad. Kahit na walang kasiguraduhan kung talagang maliligtas na ba ako noon. Bukod doon, ngayon lang naman nagtiwala si Dad sa akin. Alam kong sa haloob-looban ko ay naroon ang kagustuhan kong hindi siya mabigo sa pagtitiwala niya sa akin. Aminin ko na, Frank, anong sinasabi mo dyan? Totoo may iba ho akong pakay. Sa pagpunta ko dito, sinasabi ko na nga ba? Sige, Frank, aminin mo sa amin kung ano nga ba ang pakay mo dito. Nandito ako dahil kasama sa huling habilidad na pumunta ako dito para itama ang lahat. Sinabi niya sa akin na kailangan ko rin mahanap ang gintong kwintas. Hindi ko alam kung bakit pero sabi niya, kailangan daw itong masira bago pa tumating ang susunod na habilugan ng buwan. Alaw sinabi mo, imposible ang sinasabi mo. Matagal nang wala ang gintong kwintas na yon. Hindi, ibinilin sa akin na mabuti ni Dad na rin dito pa sa barin niyo. Hindi ko lang alam kung saan. Para ganban ba pa? O ilang pala eh. Pangangako kami na hindi namin pakikialaman ang mga ginto ng nidunan niyo. Kaya ibalik na sa amin ang mapa na yan para matapos na namin ang kailangan gawin at makalis na kami. Hindi naman ang gusto ninyo, di ba? Datay, naniniwala ka ba sa mga yan? Nagsisinungaling lang sila para lukoyin tayo. At malamang ang mga ginto ng baryo natin ang papa niyang muhayin. Kaya dala niyong mapa na to. Iha, wala ka pang padinig. Hindi nga namin papakialaman ang mga gintong sinasabi ninyo, okay? Wala ko talaga akong interes sa ginto. Gusto ko lang talagang gawin ang utos ng aking ama. Ngayon sa nagtiwala sa akin, kaya hindi ko siya gustong biguhin. Walang naniniwala sa mga sinungaling agad sinasabi mo yan sa amin gayon. Dahil kailangan ko po ng tulong niyo. Kailangan ko ng proteksyon niyo para hindi ako masaktan ng kuya ko. Kahit hanggang sa mahanap po lang pong kwintas at magawa kong utos mi Dad. Mahal, seryoso ka ba? Pagkakatiwalaan mo ang lalaking yan? Pang-anak pa mismo ni Don Marco? Alam ni Marco ang tungkol sa kwintas. Minsan ko rin nabanggit sa kanya. Anong sinasabi niya, tatay? Hindi ba't wala na yun dito? Ang totoo dyan, kasama ng mga kayamanan ibinao ng mga ninuno natin sa lugar dito. Ibinao din nila ang kwintas na yun. Pero tatay, hindi ba delikado yun? Bakit hindi niyo agad sinabi sa lahat para mahanap natin at tuluyang masira? Dahil ang tanging makakahawak dyan doon ay ang tao walang masamang intensyon ng kinilang kwintas. Mga aswang tayo. Hindi ba natin gustong makasakit? Pero oras sa pagudahan tayo naggutom. Wala na tayong control at tuloy na tayong sasakupin ng kwintas. Ibig sabihin, wala ni isa sa lahi natin ang pwedeng umawak ng kwintas na yon, tatay. Ganun na nga, kaya ba sinabi mo kay Don Marco ang tungkol sa kwintas? Oo, nais daw siya. At akala ko ay mabuti siya. Kung hindi siya nagpadala sa mga kayamanan na kuha niya, maaari sanang siya dang tuluyan na kasira sa kwintas na yon. Ang naninibarak niyong tahanay, tutulugan natin siya. Makinig kayong lahat. Mula gayon, walang kahit sinong tao ang pwedeng makapasok sa baryo natin maliban sa dalawang ito. Kahit ano mangyari, o protektahan ninyo sila ng mga buhay ninyo. Naiintindihan niyo. Agad ni sumagot ang kanilang mga kasamahan nun. Sabay-sabay na sumangayon. Bahagyang nawala ang takot sa dibdib ko noon, misan. Nang matapos ang pag-uusap namin ng kapitan, bumalik na rin kami sa aming tinutuluyan. Pero sa puntong yon, kasama na namin sina Gemma at Noriel na magsisilbi naming mahabantay. Madali ko nang pinagmamasid ng bahay na tunan pa. Paano kayo nagkaroon ng ganitong bahay sa baryo namin? Hindi ko rin alam eh. Basta sabi ni Dan, lola daw niya may-ari nito.
Di mo alam? Iba ka rin no? Ibang-iba kay Don Marco. Paano mo naman nasabi? Ang tatay mo kasi may kayabangan laging dating. Kung siya nandito malamang iniyabang niya na kung gaano sila kayaman at kung paano nagawang ipundar itong bahay na ito ng kanyang lolo. Bata pa nga lang po nakasama namin siya sa baryong to. Pero kahit nakasundo siya ni tatay, lagi namin siya naiinis sa akin pati ugali ko pinapansin pa kainis. Hindi na ba nakapagtataka kung bakit? Ano ibig mo sabihin, Kuya Rob? Wala. Wala siyang ibig sabihin. Kuya Rob, pwede po ba na ikuha niyo na lang muna kami na makakain? Oo na pala. Gabi na, hindi pa ba lang tayo nakakapagapunan? Sandali, pupunta lang ako sa kusina para mabiluto. Salamat po. Frau, ano yan? Bakit ka naman gustong patayin ang kapatid mo? Galit siya sa akin. Lahat kasi ng kayamanan ni Dad, sa akin lang iniwan. Kahit konti, walang iniwan para sa kapatid ko. Ikaw sigurong paborito, Maniwala ka sa akin. Ni minsan, hindi ako naging paborito ni Dad. Si Kuya ang paborito niya. Siya na laging inuuna at pinapaboran. Bakit siya iniwan ng pamana? Hindi ko alam. Pagtataka naman yun. Hindi ka paboritong anak pero siya iniwan lahat ng kayamanan niya. Magtataka pa ba kayo? Bakit hindi? Ay nako, kung hindi ka paboritong anak, pero ikaw ang pinamanahan, malamang may iba siyang pahay. Ano naman yun? Hindi ko alam yan. Ikaw ang mag-isip. Total, ikaw ang hindi paboritong anak eh. Baliw ka talaga. Akala ko naman makabuluan ang sasabihin mo. Bakit mo ba? Kung ako sa'yo, Frank, kaabahan na talaga ako. Paano pala ang patibulayan ng tatay mo? At ikaw yung gusto niya mapahamak kung para sa paborito niyang anak. Nako, nakakatakot yun. Hoy, huwag ka bata talaga kayo. Tigilan niyo nga si Frank. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kayo huwag yung ginugulong isip ni Frank. Narinig niyo naman ang sinabi ng tatay niyo kanina, hindi ba? Ang kwintas ay inahanap ay tangi isang taong babuta ang puso at walang interes sa kwintas tayo nang pwedeng makahawa. Wala pa ba'y kilala rin ni Don Marco ang mga anak niya? Alam din masama talaga ang pangalan niya na si Jack. Alam din niya na mabuti ang puso ni Frank. Kaya malamang siya napili nitong pamanahan. Bilaw yata nagbagong isip ni Kuya Rob. Arang tanin nilang pinakiisipan niyo rin ang masama pagpapamana sa akin ni Dada. Kanina yon. Pero nung marinig kong tungkol sa kwintas, naisip ko lang na sa wakas, may tamang naging desisyon din si Don Marco sa buhay niya. Eto palang kapi iyo. Uminom ka muna dahil nakasalang pang niluluto ko. Salamat po. Kamiho, wala ba kaming kape dyan? Palay ko pang marunong pala magkape mga aswan. Alam mo, Kuya Rob, ang kiramdam ko, magkakasundo tayo. Ganun ba? Palagay ko kasi hindi. Ay siya. Papalit daw ulit ako sa kusina. Mukhang high blood si Kuya Rob sa amin Pagpasensya niyo na siya. Alam ko naman na kinakabalan siya sa sitwasyon namin. Sa bagay, sino nga ba naman ang hindi matatakot dito? Kasama niyo mo aswang. Pag umalis naman kayo, nakabon ang kapatid mo. Ay, kawawang Kuya Rob, nadamay pa nga. Ano ba naman kasing pinakain niya sa kapatid mo at handa siyang kumatay kahit kapatid? Seryoso dahil sa pera, magkakagan siya. Lumipas ang gabing yon at hindi ko halos nagawang makatulog. Kaya naman, nang maramdaman kong nagluluto na si Kuya Rob ng almusal, agad akong bumangon para tulungan siya. Pero hindi pa man ako tuluyan nakakalapit. Pisang malakas na hatok ang biglang kumalabog sa pintuan. Sa lakas noon, agad na nagising sina Gemma at Noriel na nakahiga sa malalapad na sofa. Lalapit sana ako sa pintuan ang bigla kong sinenyasan ni Gemma na magtago. Nang makapasok ako sa loob ng kusina, dinig ko ang dahan-dahang pag-ingit ng pintuan. Hinintay ko naman ang susunod na mangyayari misan, pero katahimikan lang ang tanging namayani. Hanggang sa pumasok sa kusina sina Ate Kathy, wala siyang sinabi na kahit ano. Pinatay lamang niya ang ilaw ng buong bahay at sinenyasan kaming huwag magsalita. Agad akong naharamdam ng hinala, lalo na nang pasunurin niya kami palabas ng bahay gamit ang pintuan sa kusina. Sumuot sa matataas na damo, dahan-dahan ng mga kilos, hanggang sa patigilin na kami ni Ate Kathy. Sa pagitan ng mga damo, sinubukan kong simipin ang nangyayari sa labas. Ganoon na lamang ang gulat ko misan, nang biglang pumagasa ang isang sasakyan sa harap ng bahay at lumabas doon ang kapatid kong si Jack. Magulaw ang buhok nito at inis na sinipa pa ang sasakyang puno ng putik dahil sa pagpupumilit ng idaan yon sa loob ng kagubatan. Nang akmang papasok na siya sa bahay, dumating sina Kapitan at Nanay Jessa.
Sandali, sino ka? At anong ginagawa mo dito sa baryo namin? Hindi niyo ako kilala. Aba bakit? Napaka-importante mo bang tao para malaman namin kung sino ka? Inaasan mo ba ako hatanda? Mag-iiyak ka sa pansasalita mo, iho. Baka nakakalimutan mo na sa teritoryo ka namin. Wala akong pakialama. Ang mabuti ba? Ilabas yung kapatid ko. Kung ayaw yung ako mismo, ang magpasabog ng mga ulo nyo, hindi gagana kanabangan mo dito, iho. Kung wala kang malinis sa bagay sa baryo namin, umalis ka na habang pinagbibigyan pa kita. Talagang giniris nyo, ano? Akala nyo ba? Hindi ko alam na tinatago nyo dito ang kapatid ko. Wala kaming kinalaman sa mga sinasabi mo, lalo na't wala kaming dahilan para itago ang kung sino ang hinahanap mo. Huwag kayo masinwaling. Alam ko nandito siya. Nakita sa mga tauhan ko dito. Sa baryo ito mismo, mga tauhan mo. Nasaan ang mga tauhan mo? Maihaharap po ba sila sa akin para patunayan yan? Hindi ko alam kung nasan sila. O ano ang nangyari sa mga inutrin na yon. At kung bakit hindi pa sila bumabalik. Pero wala akong oras para makipagbiroan sa inyo. Kaya ilabas niyo na si Franca. Tapos nang isigaw ang mga salitan yon, mabilis siyang tumalikod at tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Malayo man ang aming pinagtataguan noon, Misan, malinaw pa rin namin narinig ang malalakas na halampagan ng mga gamit sa loob. Para bang may mga upuang naitumba at mga gamit na padabog na hinahagi sa sahig. Kasabay nito ang sunod-sunod niyang sigaw. Galit na galit at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ko. Maya-maya bigla siyang lumabas ng bahay. Mas kita na ngayon ang galit sa kanyang mukha. Nakatikom ang tanga at nanlilisik ang mga mata. Walang alinlangan siyang lumapit kina Nanay Jessa at sa kapitan. At pagkatapos ay malakas niyang sinikawan ng dalawa, Misan, na para bang handa siyang magwala anumang oras. Malabag ko lang na tinatago yung si Franz sa baryong to. Hindi ako magdadalawang isip. Napatayin kayong lahat. Hindi mo kilala ang pinagbabantan mo, iho. Bakit? Kailangan ba na matakot ako sa inyo, ha? Hindi namin gustong sagutin ang tanong na yan ngayon. Kaya, umalis ka na. Wala dito ang hinahanap mo. Hindi ba ako tapos sa inyo? Babalik ako at sisiguraduhin kong sa oras na yun. Hindi nyo na sa may tatago pa sa akin. Diyos ko, butig na talaga tayo doon, ha? Kung hindi dumating si Ate Cassie, malamang sumabog na ulo mo, Frank, sa kamay ng baliw mong kapatid. Sa tingin niyo ba, babalik pa siya? Hindi ko alam. Pero isang bagay sigurado, hindi nagbibitaw ng banta si Jack na hindi niya tinutupad. Delikado ito. Kapag bumalik siya na may kasamang mas maraming tauhan, siguradong gagalaw ang ibang taga-baryo. At kapag nangyari yon, hindi na maiiwasan ang gulo. Ibig sabihin, mula ngayon, umaanda ng oras, mga Frank. Bago pa makabalik ang kuya mo, kailangan mo na mahanap ang kwintas. Sandali lang, parang sinasabi yun namang mas mahalaga pa ang kwintas kaysa sa kaligtasan ng alaga ko. Kuya, hayaan niyo na po. Naiintindihan ko naman anong hayaan. Bakit kailangan bigyan niyo siya ng limitadong oras? Kailangan niyo siya para sirain ang kwintas, di ba? Kung ganon, obligasyon niyo rin protektahan siya. Kahit bumalik pa mga katawan ni Jack, handa namin protektahan si Frank. Nanako ang lahi namin at hindi kami sumisira ng panako. Kuya Rob, may hangganan din naman ho ang taya na mga tulad namin. Hindi naman ho kami multo na tinatagusan ng bala. Aba, akala ko pa napatan ninyo mga tawa ni Jack noon kahit kailabong dalawa ni Gemma. Bakit na yon para nag-aalilagan kayo? Dahil hindi lahat marunong makipaglaban. Bihira kaming lumabas at hindi kami nananakit ng tao basta-basta. Marami sa mga taga-baryong ito ang hindi sinanay para gamitin ang kanilang kakayahan. Sila'y silang binibigyan lang ng pagkain at pinoprotektahan. Bukod sa pamilya namin at kay Noriel, wala nang ibang marunong lumaban. Naiintindihan ko, ayoko ring madami ang iba, lalo na mga bata. Kaya mas mabuti na simulan ko na yun ang paghahanap sa kwintas. Huwag ka mag-alala, Frank. Tutulungan ka namin. Hindi biro ang kwintas na yun. Marami pa rin ang naniniwala na matagal na itong nasira. Pero kapag hindi natin agad nagapan, hindi imposibleng may isa sa mga taga-baryo makahanap nito. At kapag nangyari yun, mas lalo nang lalala ang sitwasyon. Salamat, ha. Matapos yun, agad kaming bumalik sa bahay. Tahimik ang paligid habang naglalakad kami pero pagpasok pa lang namin sa loob, tama na agad ang hinala ko, Misan. Ang kanina ay maayos at tahimik na bahay ay tuluyan ng nagulo
May mga bangko nakatumba sa gitna ng sala, ang ilan ay sira na at hindi na magamit. Sa sahig, nagkalat ang mga tiraso ng kahoy at lupa. Sa sulok ng bahay, basag ang malalaking baso at ang mga litrato na dati maayos na nakasabit sa pader ay bumagsak na. Ang ilan ay basag ang salamin, ang ilan ay nakatihaya sa sahig. Nang silipin ni Kuya Rob ang kusina, napailing na lamang siya noon misaan. Ang niluluto niya bago kanya umalis ay naggalak na sa sahig, tumapo ng mga kaidero, may mga basag na pinggan at ang amoy ng nasayang na pagkain ay kumalat sa loob ng bahay. Hindi naligtas ang pwesto nito. Alam ng kapatid mo na nandito ka, Fran. Paniguradong babalis siya para tuluyan kang mahanap. Hali kayo. Mas mabuting kung sa amin na mismo kayo tumira. Mas mababantay namin kayo doon ang maayos. At ay hindi pa tilikalin manhuyan para sa iba nating mga kasamahan. Paano kung biglang sumulpot ang mga tauhan ni Jack na yon at madamay ang mga kabataan? May alam ako kung saan sila pwedeng tumira. Jeva, hindi ko gusto ang sasabihin mo. Ano ko ba? Kailangan, kaysa naman sa bahay natin mismo sila tumira. Para di mo ba kakayanin niya makita na kumakain tayo ng ilaw na karne araw-araw? Sa puntong yun, sanggay na ko sa'yo, Iha. Ano ang suggestion mo, Jeba? May ginawa kaming kubo sa gitna ng kagubatan datay. May mga patibumpo sa paligid noon. Kaya sigurado ako hindi agad sila din mapapansin. Mas may tatago pa natin sila ng mas maayos at ligtas. Kung ganoon, umuna ka na sa paglalakad na. Ituro mo sa amin ang daan. Paalis na sana kaninang biglang mabilis na tumakbo si Kuya Rob papasok sa kwarto. Kinuha niya ang bag niya pati na rin ang ilan sa mga gamit ko. Napapailing na lamang ako noon nisaan pero dahil marami-rami ang dala niya agad ko siyang kinulungan. Hindi na rin naman kami nagtagal. Nagsimula na kami maglahad palabas ng baryo. Sa unahan, magtatabi sila Noriel at Gemma. May mahina silang usapan at parabang nagtatalo. Halata ko namang hindi gusto ni Noriel ang desisyong patirahin kami sa hubo nila pero wala na rin siyang nagawa dahil pumayag na ang kapitan. Habang palayo kami sa kanilang baryo, unti-unting nagbago ang paligid. Mas lalo pang kumapal ang mga damo. Ang mga daan ay halos hindi na makita at sa bawat hakbang ay mas ramdam ang bigat ng katahimikan sa paligid dahil natatakluban na ng malalaking puno ang langit. Nandito na tayo. Dito. Wala naman ako nakikita tubo dito. Pura-pura at madiglaan nandito. Kuya Rob, kaya na ako nakatago, hindi ba? Siyempre, hindi agad mapapansin. Hindi kayo, sumunod kayo sa akin. Sundan nyo lang kung saan kami dadaan. Dahil hindi nyo naman siguro gustong matamaan ng patibok. Hindi ko mapigilang mamanghanan biglang hawiin ni Gemma ang makakapal na baging at mga halamang nakaharang sa makitid na daan. Pagpasok namin doon, unti-unti namin nasilip ang espasyo sa gitna ng gubat. Ang mga sanga at dahon ay parang sadyang nakaarko sa ibabaw at nagsilbing daan namin hanggang sa dahan-dahan ding lumantad ang kubo. Katamtaman lamang ang laki nito, sapat lang para sa ilang tao. Ang katawan at bubong ay gawa sa anahaw pero halatang maingat na inihanay para maging matibay. Kaya naman kahit simple, maayos at maaliwalas ito sa paningin. Nakakagulat din ang liwanag minsan dahil kung sa labas ay makapal at madilim ang mga puno at halos tinatabunan ng kalangitan, sa tapat ng kubo para bang sinadyang doon lamang pwedeng pumasok ang sinag ng araw. Wala rin ang bahagyang nakakakilabot na kating ng gubat, siguro dahil ang hangin ay malamig at kahit may bahagyang amoy ng lupa at dahon, para bang sinasabi rin na kahit papaano sa hubong yon, ay hindi kami napapalibutan ng mga kabahayan ng aswang. Walang malansang hangin tuwing oras ng pagkain na kailangan namin tiisin ni Kuya Rob. Matapos masiguro ni Kapitan ang lugar, umalis na rin kaagad siya kasama si Nanay Jessa at Ate Kathy. Ang naiwan na lamang sa hubong yon ay kaming apat. Lumipas ang oras matapos naming ilagay ang mga gamit sa loob. Handa kong nakasilip lamang ako noon sa bintana, misan nang may malakas na kalabog akong narinig mula sa kusina. Pagpunta ko roon, nakita ko sina Gemma, Noriel at Kuya Rob na nakaharap sa mapa na nakapatong sa lamesa. Lahat sila ay seryosong nakatingin doon.
Anong ginagawa nyo? Sinisimulan na hanapin kung nasa ng gintong kwintas. Ikaw, kutuwa ka nilang bugyam? Siyempre hindi. Heto nga tutulong na ako. Mabuti naman. Okay, makinig kayo. Ito mga may markang pula. Ito ang mga lugar na kapag hanapan na ni Don Marco, ibig sabihin, sa malawak na lupa nito tayo maghahanap. Sa lawak ng baryo. Palagay niyo ba talaga mahanap natin ang gintong kwintas bago dumating ang mga tawa ng kapatid mo, Frank? May iba ka pa bang paraan para mas mapadali tayo, ha? Bata? Nagsasabi lang naman ako ng pato. Sandali, paano kung pwede nating liitan ang posibleng lugar na pagbuhayan natin? Paano? Makinig kayo. Ang mga gintong pinagtaniman ng mga ninuno, sinasabi nilang laging may tandayan. Kung hindi alaman, bulakla, o di kayo malaking bato. Basta yung kakaiba sa paningin. Ama, abisado ko na ang gubat na ito. Alam ko kung nasa na mga pwesto ng mga posibleng tanda na sinasabi mo, Gemma. Aba, yan. Hindi natin kailangan libutin pa ang kagubatan na to. Sige ha, lagyan mo ng marka yung mga lugar na natatandaan mo. Eto na. So ayan, tapos na. Sigurado ka ba? Yan na lahat yun? Oo naman, kabisado ko kaya na itong pasikad-sikod sa lugar na to. Ang galing mo na riyan. Ibig sabihin yan, ito mga walang barta na lang paghahanapan natin. O sadali, paano na ba naisip na hindi kasama ng mga ginto at kwintas ay naharap natin? Kuya Rab, kinatatakutan ng kwintas na yon. Kaya nga ibinaon para walang makakuha. Kaya bakit naman nila isasama sa mga ginto? Sandali, nasa ang bag ko, Kuya Rab? Oh, heto. Teka lang na. Nasa ng sulat ni tatay? Hindi ko alam. Dala po pala yun? Oh, dala ko yung kuya. Nandito lang yung sa bag ko. Baka nalaglag kanina, pambitbit natin pupunta dito. Naku naman. Ano ba kasing meron doon bukod sa utas ng tatay mo? May kasama yung piraso ng papel na parang pinulit lang sa notebook. May kwento rin tungkol sa unang may-ari ng kwintas at kung bakit ibinaw dito sa baryo nyo. Oh, bakit hindi mo na naikwento sa amin? Hindi ko nabasa lahat. May pamahaling guay kasi. Huwag ka mag-alala. Bukas pagbisita nila kapitan, itanong na lang natin sa kanilang buong kwento. Malamang, alam niya yung dahil Sharon lang naman ang nagbigay ng ideya kay Don Marco. Tungkol sa gintong kwintas. Tama. Huwag mo munang isipin yun, Frank. Itatanong na lang natin kay tatay ang tungkol dyan. Lumipas ang buong maghapon at ginugol namin yon sa paghuhukay. Kahit na hindi ganun kadami ang lugar na kailangan namin suriin, halos bumigay na rin ang katawan ko sa sobrang pagod ng araw na yon ni San. Ang damit ko ay nakadikit na sa katawan ko dahil sa pawis. Basang-basa na ang buong katawan ko at ramdam ko na rin ang gutom. Hindi na kami nagsama-sama noon, Miss Anne. Nagpa siya kaming maghiwa-hiwalay upang mas mapabilis ang aming paghahanap sa kwintas. Pero kahit ganoon, dapit hapon na ay wala pa ring balita mula sa kahit na sino sa amin. Kaya naman ang bawat hakbang pauwi ay mabigat, lalo na't ang mga paa namin ay puno ng duni at putik. Pagbalik namin sa hubo madungis at kumukulong sikmura, nakita namin si Nanay Jessa at Ate Cathy sa kusina. Abala sa pagluluto, amoy pa lang ng ulam ang agad na nagpaigting ng gutom ko noon. Takmang papakialaman tanga ito ni Kuya Rob pero mabilis ko siyang pinigilan. Kuya, ano ka ba? Hayaan mo na sila. Ano ko ba naman, Frank? Paano kung karning tao ko pala napakain sa atin ng mga yan? Nandito kami ng nanay ko. Naririnig namin kayong dalawa. Pasensya na po. Anong pasensya? Walang galang na ho, Nanay Jessa. Pero kaya ko naman magluto. Hindi niyo na kami kailangan ipagluto pa. Alam ko naman yan. Pero huwag kayong mag-alala. Alam kong iniisip yun na baka kung saan namin kinuha ang karneng ito. Tingnan niyo sa lababo ang ebidensya. Karneng pato at hindi tao. Pasensya na po kayo kay Kuya Rob. Ang sarap na po ng niluluto niyo. Nasa labas pa lang kami ang may namoy na po namin. Sanay naman kaming magluto, Frank. Hindi naman palaging hilaw ang kinakain namin. Natuto na rin kaming magluto paminsan-minsan para sa mga oras na kailangan namin makisalamuha sa tao. Hindi na kami mahihirapan pa. Ganun po ba? Kaya pala nagkakape si na Gemma at Noel. Ay nako, silang dalawa lang naman ang mahilig tumikim ng mga pagkain mula sa labas. Kaya tuwing lalabas ng baryo ang ama nila, napakarami laging bilin. Nagtatapuan naman po kung ganun, na hinahayaan niyo silang sumubok ng ibang pagkain. Oo naman, iho. Hindi naman porket ganito ang lahi namin ay kailangan na naming tuluyang maging halimaw. Naniniwala kaming inanyuan kami bilang tao dahil kaya rin naman namin mamuhay
kagaya ninyo. Nako, kung sakali po makabalik pa ako rito, magdadala po ako ng masasarap na pagkain. Tapos sa bag, niluluto ninyo. Patapos na ho tayo. Kumakain dito kayo ng lutong pagkain, Kapitan. Aba, oo na bag. Aborito ko mga adobong pato. Lalo na po ng asawa ko ang magluluto. Dako naman, mambobola ka pa. Hindi naman ako nambobola. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Oras na matikman mo yan, iho. Alam ko magugustuhan mo rin. Nako, sigurado po yan. Amoy pakailang po eh. Nakakangutom na kagad. Heto. Pwede na tayong kumain. Tingnan mo nga naman. Hindi ko akalain pwede palang kumain ng adobang mga aswang. Akala ko ba, takot kayo sa baho na kasin. Sino ba naman ang imposibulan yan? Hindi naman kami mga engkanto para matakot sa sinubawang. Ay nako, pinatatawa ko ng tagapag-alaga mo, Frank. Yun, luto na. Gutom na ako eh. Oh, ako dyan sa upon sa gitna. Dyan ka sa tabi ni Frank. Ay, napaka-arte talaga. Patabi na ako, Frank. O naman, walang problema. Tara na, kain na tayo. Kapitan, may tatanusan ako. Ano yun? Alam niyo bang kwento sa unang may-ari ng gintong kwintas? Hindi ba nabanggit ang tatay mo? Ang totoo po niyan, nawala po yung sulat niya sa atin. Nalaglag ho yata nung lumibag kami kanina umaga. Doon po may iniwan siyang kwento tungkol sa totoong may-ari ng kwintas. Pero hindi ko naman humabasa ng buong. Kasi iba hong lingwahe na ipagsalita eh. Ang totoo dyan, kwento na lang din naman ito sa akin ng aking mga magulang. Ang sabi nila, ang tunay na may-ari ng kwintas ay isang tao na iwala mo di sa baryo ito. Hindi niya alam nung unan na mga aswa ang kanya nakakasalambuha. Hanggang sa isa araw, nakita niya kinakain ng isa sa mga aswang ang kanyang asawa at anak. Nagalit siya at ginawa ang kwintas. Inulban mula sa ginto at nilagyan ng ritual para maging makapangyarihan. Gusto niya maging mas makapangyarihan pa kaysa sa mga aswang. Pero salit, nag-iisang halimaw siya. Halimaw, pero halimaw tatay. Ang tawag sa kanya ay balangaw. Isang nilalang na may nakakatakot na anyo at walang puso. Kinakain niya ang kahit anong nilalang sa mundo. At kapag sinabi kong kahit ano, ibig sabihin, kahit ang mga engkanto at mga aswang na katulad natin, buhay pa ho ba ang balangaw na yun? Hindi na. Patay na siya. Nagtulong-tulong ang ating mga ninuno noon para mapatay siya. Paano? Base sa kwento niyo ko, Kapitan, parang napakalakas naman ng halimaw na yan. Tama ka, Rob. Malakas sa mga balangaw. Hindi siya basta-basta namamatay. Pero oras na maputol mo ang katandila, doon lamang siya matatalo. Ano ang nangyari sa kwintas na mamatay ang balangaw, tatay? Inilibig ang kwintas kasama ang labi ng balangaw. Pero ayon sa mga ninuno natin, hindi raw titigil ang kwintas na yon hanggat hindi ito nakakahanap ng bagong magmamayari. Nakapaon man ito sa lupa, pilit nitong bubulungan ang nilalang na alam nitong may masamang kalooban. Kahit sino, basta't ramdam niyang may galit sa puso, may itinatagong dilim sa sarili. Kaya kailangan niyong mag-ingat. Walang lubos na mabuti sa mundo. Lahat ng nilalang ay may tinatagong kasamaan. At kahit kaunti pa yan, pwedeng gamitin ang kwintas na yon para makuha ang sinuman sa inyo. Kilala niyo ba kung sinong taong dayuang naging balanaw? Hindi iho. Kahit ang mga magulang ko ay hindi alam kung ano ang pangalan niya. Bakit siya? May naaalala ka ba? Para kasing, parang hindi mo yan ang laman ng sulat. Nibinigay sa akin ni tatay. Ano ibig mo sabihin, iho? Sinubukan kong i-translate ang ibang salita doon. At parang ang kwento ay tungkol mismo sa lalaking dayo. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan niya ay Cesar. Paano bang gayari yun? Paano naman malalaman ng tatay mo ang tungkol sa balangaw na yon? Kahit ang lahi namin ay hindi siya kilala. Dahil lahat ng nakakilala sa kanya ay napatay dyan noon pa man. Hindi ko pa alam pero sigurado ako na Cesar ang pangalan noong unang may-ari ng gintong kwintas. Dalawang araw ang lumipas habang patuloy pa rin namin hinahanap ang kwintas. Pero wala pa ring resulta. Sa bawat araw na dumaraan, lalo ako napapagod minsan. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Paulit-ulit pa rin bumabalik sa alaala ko ang pilas na papel na kasama ng sulat ng aking ama. May ko anong bigat sa dibdib ko na nagsasabing, kailangan ko munang basahin yon bago ko pa man matagpuan ang kwintas.
Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero ramdam kong mahalaga yon na para bang naroon ang sagot sa mga tanong na matagal ko nang tinatakasan. Siguro ay dahil na rin sa kabanisan. Dahil habang patuloy ang paglipas ng mga araw, mas lalo ko nararamdaman ang takot sa dibdib ko. Takot na bakang pagpulong ko noon sa mga kasama ko ay mauwi sa kapahamakan. Takot na baka sa huli, maging katulad lang din ako ng aking ama, isang taong nagpatalo sa tukso. Paano kung gamitin ng kwintas ang daladala kong lungkot, ang sakit ng pagkawala ng aking ama, ang mga salitang hindi namin nasabi sa isa't isa, at ang katotohanang hindi man lang kami nag-aayos bago siya nawala? Paano kung sapat na ang lahat ng yun para hilahin ako ng kwintas papunta sa dilim? Habang unti-unti nauubos ang mga lugar na nakamarka sa mapa, pakiramdam ko'y kasabay din nauubos ang pag-asa ko. Hindi na lang kami ang naghahanap noon dahil sumama na rin sina Kapitan at Ate Kathy. Hindi rin namin pwedeng ipaalam sa ibang tungkol sa kwintas dahil alam namin kapag napunta yon sa maling mga kamay, mas maraming buhay ang malalagay sa panganib. Kaya kahit masakit na ang mga braso at mabigat na ang bawat hakbang, patuloy pa rin namin tiniis ang paghahanap. Hindi kami tumigil hanggang sa hindi na naman namin namalayang duminin na ang paligid. Kuya Rob, kumusta po, ha? Huwag mo akong nalalanin. May katandaan ako kaya mabilisingalin. Pero, kaya ko po naman. Ikaw ay ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, kuya. Huwag niyo po akong alalahanin. Ilang araw na nakalipas, hindi pa rin natin nahanap ang kwintas. Ako lang rin ba nagtataka? Na ilang araw nang lumipas, pero hindi pa rin bumabalik ang kapatid mo, Frank. Baka naman sumuko na siya. Malay mo, natanggap niya na hindi talaga sa kanya iniwan ng kayamanan at wala na siya magagawa ron. Hindi. Imposible yan. Hindi yan basta-basta matatanggap ni Kuya. Base sa pagkakakilala ko sa kanya, mauhuli lang yun kung may iba pa siyang plano. Dapat na ba tayong kabahan? Hindi rin kabahan. Dapat mas maging handa pa tayo. Sandali, may problema ba, Frau? Ayokong sabihin to pero mukhang tama si Kuya Raba. Nakahanap na nga ng ibang plano si Kuya Jack. Kaya hanggang ngayon, ay hindi pa siya nagpapapasok muli na matauhan niyo dito. Anong ibig mong sabihin? Kuya Raba, nung pumasok si Kuya sa bahay, natatandaan mo ba kung kasama mga gamit natin sa pinakailaman niya? Oo, laki ata pinakailaman niya eh. Kausap po naglaw si na Kapitan, kaya hindi na kita inabala. Pero sigurado naman ako na impaki ko lahat. Kuya, pakiramdam ko na kay Kuya Jack ang sulat ni Dad. Halo, malabang, kaya hindi pa siya bumabalik. Dahil gaya natin, inahanap na rin yung kwintas. Ano ang paano yan? Kailangan natin siya maunahan. Ibig sabihin, baka ilang araw na rin nandito ang kapatid mo, Frank. Siguro, mapapahamak ang buong baryo oras na magpasakamay niyang gintong kwintas, Frank. May sa demonyo pa naman ang kapatid mo na yon. Kaya kahit anong mangyari, kailangan pa nating bilisan at maunahan siya makigayon. Pakinang mapahuerama. Subukan natin si Uriel ang buong baryo. Baka may nakalita lang tayo pagkanapan. Sige, yan na muna ang gawin niyo. Aalis na muna ako para sabihin ito kina Kapitan at Nanay Jessa. Susubukan ko rin balikan ang bahay mo, Frank. Baka sakaling nandun nga ang kapatid mo. Salamat, Uriel. Mag-ingat ka. Gemma, akin ang flashlight. Eto. Nahugay na natin ang fountain na kalduran. Sa silangan, konti na lang matitira. Pwede mong ba sabihin sa akin, Gemma, kung saan sa parking to, ang may mga pwestong hindi papansin. Yung hindi masyadong nadadaanan ng kahit sino dahil tago. Wala na ako maisip eh. Basta sa parting yan, malalaki ang mga puno. Madilim kahit umaga dahil hinaharangan ng mga dahon ng sinag ng araw. So dali, hindi ba nasa sila na ng kubong tinitirhan natin ngayon? Opo, Kuya Ram. Paano kung doon mismo nakabaw ng gintong pintas? Imposible naman ho yata yan. Bakit, Frank? Bakit ganyan ka makatingin? Pabul sabing iniisip mo rin nasa kubong kwintas? Gemma, hindi imposible. Ano ka ba, Frank? Sito na natin nandun, hindi naman natin naramdaman ang gintong kwintas, di ba? Taros araw-araw nandun na kami yun, Orien. Kaya imposible yun. Imposible ang iniisip nyo. Pero Gemma, sabi ng tatay mo, binubulungan ng kwintas ang sinamang gusto niyang magmayari nito. Paano kung kaya hindi na natin ito nararamdaman? Eh dahil nakapili na siya noon pa man. Ibig mong sabihin, may hinihintay na ang kwintas na yun. Gano'n na nga. Isipin mo, Gemma, nakatago ang pwesto ng kubo. Hindi ko akalain na may ganung lugar doon eh. Maging tatay mo, hindi rin nila alam. Kung ang ginto kayamanan ay ibinao na may tanda, posible ang gintong kwintas at ang labi ni Cesar ay ibinao naman sa lugar na hindi mapapansin. At walang iba, kundi doon sa pwesto mismo ng kubo.
Napasapo sa ulo si Gemma. Kita ko agad ang gulat at kaba sa kanyang mukha. Tumapit ako at marahang tinapik ang likod niya. Pilit siyang pinakakalma. Alam ko kasing hindi lang buhay ko nakataya kapag may nakakuha ng kwintas, kundi pati na rin ang buong baryo. Kaya naman matapos noon, agad kaming bumalik sa kubo na nasisinagan ng bilog na buwan sa tuktok nito. Pagpasok namin sa loob, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Agad kami nagsimulang maghuhay ng lupa-misahan. Ramdam ko noon na kasabay ng bilis ng mga kamay ko ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Ilang minuto lang ang lumipas nang biglang tumama ang pala sa isang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Sandali kaming nagkatinginan. Pagkatapos ay sabay-sabay naming ipinagpatuloy ang paghuhukay hanggang sa tuluyan naming mailantad ang kalansay. Ang bungo nito ay parang sa tao pero masyadong mahaba ang katawan. Ang mga buto sa likod ay tila baluktot. Pero ang pinaka nakapukaw ng pansin ko ay ang kumikinang na kwintas. Mariin ako napalunok na saan. Kuminga ako ng malalim bago ko. Dahan-dahan kinuha ang kwintas at itinaas upang pagmastan. Sa mismong sandaling yon biglang bumukas ang pinto ng kubo. Bumungad sa amin ang gulat at hindi makapaniwalang mga mukha ni na Kapitan, Nanay Jessa at Kathy at maging si Noriel. Nahanapin namin ang kwintas, tatay. Nandito na rin ang kapatid mo, Frank. Mukhang tama ang ginala ninyo. Ang kwintas ay hanggang pakay niya. Ito yata ang hinahanap mo, sulat, Frank. Nakita ko yan sa bahay niyo. Tama ka na, nandun sila. Mukhang ilang araw na dahil sa dami ng mga dilatang pagkain nakakalat sa paligid. Kung ganun, kailangan na nating sirain ang kwintas na to. Hindi mo masisira ang kwintas sa Frank. Ang kailangan mong gawin ay may tago ito sa lugar na wala ng posibilidad na may makakakuha pa. Ano? O paano ko naman gagawin yun? Kaya nang kailangan mong isipin? Kung sinugin kaya natin, tatay, gaya ng sabi ko, hindi nyo yan masisira. Ang kailangan nyo ay isang lugar na imposibleng makuha pa ng kahit sino. May ideya na ako. Pero kailangan na namin umalis ngayon din. Frank, delikado ang kwintas na yan sa labas ng baryo. Marami ang magtatangka sa kapangyarihang dalan yan. Naintindihan ko po. Kung gadon, natitiwala ako hindi mo hayaang maibang tao makakahawak ng kwintas na yan. Alalahanin mo, or sa maging pabaya ka, hindi lang lahi namin ang malalagay sa peligro. Pati na ang mga tao. Tatandaan ko po. Iingatan ko pang kwintas, Kapitan. Sa gayon, mas mabuti kung umalis ka na ng baryo habang hindi ka pa natatagpuan ng kapatid mo. Tatawagan ko na ang pwedeng sumundo sa atin. Sige, Kuya Ram. Geba, Noriel, maganda kayo. Sasabahan niyo sina Frank at Rob sa labas ng baryo. Sandali, para saan pa? Para ba siguro ang kaligtasan nilang dalawa, lalo na ang kwintas? Paano naman kung mapahamak sila? Si Gemma, ang anak natin mahal. Nanay, ayos lang po kami, kaya namin to. Pero, nanay, kumpara sa atin sila lang ang kaya makisalamuha sa mga tao, hindi sila agad mahahalata doon ng kahit sino. Magtiwala lang tayo sa kanila. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Jessa. Hindi ko po pababayaan si Gemma. Salamat to sa inyo. Pangako po, makakabalis sila ng ligtas. Papunta ng susundo sa atin. Salamat, Kuya. Mabilis ang naging kilos naming apat. Agad na inihanda ni Kuya Rob ang aming mga gamit. Ako naman kahit paano ay nagkilamos, huminga ng malalim at sandaling pinaalalahanan ng sarili na maging matapang bago ko isuot sa aking leeg ang kwintas at itinago yon sa loob ng aking damit. Nang nakaayos ng lahat, agad kaming lumabas ng kubo at nagsimulang maglakad palabas ng baryo. Nasa unahan namin noon sina Kapitan at Nanay Jessa. Ako naman ay nasa likuran nang bigla akong makarinig ng mga bulong. Hindi ko maipaliwanag kung ano yon ni Sahan. Hindi ko rin maintindihan ang mga sinasabi. Ilang beses pa na ako lumingon sa aking likuran. Sa pag-aakalang, baka may sumusunod sa amin. Pero puro madilim na kagubatan lamang ang nakikita ko. Muli akong huminga ng malalim. Pero imbis na mawala, lalo lamang lumakas ang mga bulong ni Sahan. Kakaiba ang mga lengguaheng yun, hindi Tagalog at mas lalong hindi rin English. Bigla ko naalala ang papel na inabot sa akin ni Noriel. Nang kunin ko yon sa aking buwisa, agad ko itong binasa. Sa ibaba ng mga salitang hindi ko maintindihan ay may nakasulat sa Tagalog. Mukhang bagong salin at tina isinalin mismo ni Kuya Jack. Saan? Nang simulan kong basahin yon habang pilit na isinasabay sa paglalakad, halos manginig ang mga kamay ko. Hanggang sa tuluyan akong napahinto
at siyang dahilan ng paglingon ng lahat sa akin. Frank, iyo, may problema ba? Kuya, mali tayo. Mali? Alilang mali? Hindi ang kwintas na to ang naghahanap ng taong mga ngalala sa kanya, kundi si Cesar mismo. Ano ibig mong sabihin? Si Cesar, nananahan ang espiritu niya sa kwintas na to. Siya na ang ilan ng tao para maging katawan niya. At magagawa lang niya yon kung hahawak ng kwintas ay ang taong may masamang puso, tama ba? Hindi ko alam kung magandang balita to pero mali rin ang akala natin dyan. Linawin mo ang sinasabi mo, Frank. Hindi to. Ang tanging pwedeng gumamit ng kwintas ay ang kadugo lamang ni Cesar. Dugo. Kamag-anak natin noon, tama. Ibig sabihin ba nito? Ligtas ang lahi namin sa kwintas ko. Di mabuti pala. Hindi na natin kailangan mag-alala. Sigurado wala ni isa sa atin ang maakit sa kwintas na yan. Hindi. Ano hindi? Iyo may problema ba? Kuya Rab, tatay ni Dad, si Cesar, Apo, ano? Hindi. Mukhang tama nga kayo. May ibang bagay si Dad kung bakit siya sa akin ipinaman ang kayamanan niya. Ngunit para isipin kong may tuwala siya sa akin. Dahil alam niyang siya lang kailangan ko para mapaikot niya. At ngayon, hindi siya nagkamali. Ginawa ko ang gusto niya. Pumunta ko rito nang walang kaalam-alam. Nagagamitin lang pala niya ako para tulungan si Cesar. Frank, iho, huwag kayong malapit sa akin pa. Naririnig ko na siya. Sorry, Joko. Hindi ko sinasadya. Frank. Bigla akong napahawak sa aking leg na maramdaman kong humigpit ang kwintas. Parang may sariling buhay ito. Dahan-dahan sumasakal. Palakas ng palakas hanggang sa halos maputol ang hininga ko. Bumagsak ako sa lupa, Misan. Pilit na humihigop lang hangin na ayaw pumasok sa aking baga. Agad naman silang tumakbo palapit sa akin. Kita ko ang takot sa kanilang mga mukha. Habang sabay-sabay nilang hinila ang kwintas, desperado alisin ito sa aking leeg. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila ito maputol. Ni maluwagan man lang. Ramdam ko noon ang unti-unting paglanig ng aking mukha. Nanghihina ang katawan ko at nagsisimula ng manlabo ang aking paningin. Pero sa gitna ng lahat ng yun, bigla kong naramdaman ang isang malakas na puwersang humila sa akin palayo mula sa kanila. Nang tumigil ang paghila, pinili kong imulat ang aking mga mata ni San at doon sa harap ko, tumambad ang madilim na mukha ni Kuya Cha. May ngiting nakakapangilabot sa kanyang mga larik. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking leg, saka kinuha ang kwintas. Sa isang iglap, sumama ito sa kanya ng walang gahirap-hirap. Pagkatapos ay tumayo muli siya at tikit ang matang isinuot ang kwintas sa sariling leg. Ilang segundo lamang ang lumipas, Misahan, nang biglang magbago ang kanyang anyo. Parang napangat ang kanyang katawan, lumaki, tumangkad at humaba ang kanyang mga braso at binti. Ang kanyang likod ay unti-unting gumalapot. Ang buhok ay nagsimulang malagas at ang kanyang maiping dahan-dahang umusli, naging matulis at matatalas. Ano bang sinasabi niyo? Apupapot malagaw. Isisyan na nga. Ito po. O kayo ba sana mabilis? Nagsisimula pa naman ako. Cesar, alam ko ikaw yan. Baka wala mo ang katawan ng kapatid ko. Hindi mo ba maintindihan ang nangyayari, Brot? Nakatatamot ba na ng kwintas ang kapatid ko? Nang pamanay alam na yan ang iyong ama. Pero imbis na pagpatuloy niya pag-aarap na kwintas, umalis siya sa paryunto bilang isang magnanakaw. Tama lang din ang ginawa ni Dad. Sana na, kagaya niya, umalis na lang din ako at hindi ko hinanap ang besting kwintas na yan. Hindi yan ang dapat na pagsisiyapag prahat. Hindi naman nagpadala siya mga naging ama. Mura ng isilang palamos siya. Alam niya, hinihintay ko anak niya. Kaya sa pumunta sa barinto para subukang pigilan ang kapalaran na kayang palarin na. Pero sa uli ay nalaman niya ang katotohanan pwede ko rin sa kaubin ang katawan niya. Hanggat dumalis dito ang ama mo na lang kayamanan ginamit niya para rin pampulang sa iyo. Anong ibig kong sabihin? Isa kang batang mapagmahal. Parang tanging hiling kayang makanin ng kanyang ama. Pero sa kasamang palad, mas gugustuhin pa ng ama mo ang isang kandisa kaysa masunod ang kagustuhan kong magawa. Ang katawan ko, hindi totoo yan. Ginugulo mo lang ang utak ko. Frank, huwag ka makinig sa kanya. Ang gagawin
Kim ko ang mabigat na dibdib noon. Habang hinihila ako ni Gemma, ni San, hindi naman kami hinabol ng balangaw, pero dinig na dinig namin ang malakas niyang halakha. Habang tumatakbo ay ipinaliwanag ni Kapitan na kinakailangang muling gumawa ng ritual ang balangaw. At oras na tumutok na ang liwanag ng buwan sa tuktok ng mga ulo namin, ibig sabihin ay nagbabalik na muli ang kanyang lakas at mas lalo pa siyang magiging mabangis na halimaw. Agad naman kami bumalik sa kubo at bumuo ng plano kasabay ng paghahanda ng mga patibong sa paligid. Sino Kuya Rob at Noriel ay nagtulong pa sa pagdaragdag ng mga patibong na yon. Habang kami naman ni Gwen ang nag-alis ng mga gamit sa loob ng kubo at saka pinatungan ng tela ang hukay na nagawa namin. Sina Kapitan at Nanay Jessa ay agad na kumilos para puntahan ang kanilang baryo. Mabuti na lamang at matagal na raw pinaghandaan ni Kapitan ang pangyayaring yon. Kaya nakagawa siya ng malalim na hukay kung saan pwedeng magtago ang lahat. Nang handa na ang lahat, wala na lamang kaming hinintay noon kundi ang dumating si Kapitan bago mag-alas 12 nang sa gayon. Ang balangaw na lamang ang aabangan namin. Tahimik ang paligid. Nakasanda lamang ako noon sa pader, bahagyang nakasilip sa langit na walang kahit isang bituin. Sa totoo lang, Misan, hanggang ngayon ay hindi ko malimutan ang pakiramdam na may mabigat na nakatagan sa dibdib ko noong mga oras na yon. Lahat ng mga nalaman ko at narinig ko ay nagsisiksikan sa dibdib ko at parang pinipilit akong tanggapin ang katotohanan. At aaminin ko, gusto kong umiyak noong mga oras na yon, Misan. Gusto kong isigaw sa mundo at magreklamo dahil alam ko sa sarili ko na wala naman akong ginagawang masama. Pero bakit kailangan akong isakripisyo ng sarili ko ama para iligtas ang kapatid ko? Pero kahit na paulit-ulit ko yung isigaw sa mundo, alam ko rin naman ang sagot. Hindi lahat ng magulang ay may kakayahang magmahal ng pantay sa mga anak. Sa totoo lang, Misan, nakakalungkot isipin pero ito ang totoo. Pwede bang tumabi? Oo naman. Grabe no, inisip ko pa lang na dinila ka dito dahil gusto kang patayin ng kuya mo. Tapos nalaman mo na maasong kami. Tapos ngayon, bumalik ang balangaw na akala namin noon kwento na na. Grabe, may balat ka ba sa puwet? Joko ka talaga. Ano ka ba? Pinadatawan ng kita. Salamat. Pero ayos lang naman ako. Alam ko naman na matapang ka. Tinan mo nga kahit na nadaman mo na maasong kami nagtiwala ka pa rin na pwede namin protektahan. Isanayan sa inisip ko eh. And dahil sa ating nadamay payo, ay nako, wag mo na kaisipin yan. Una sa lahat, hindi mo kasalanan yun. Hindi mo kami dinamay dahil lahi naman talaga namin na nagpasimula nito. Di ba na kaya nagalit si Cesar dahil naging biktima ng aswang ang anak at asawa niya? Hindi. Ha? Hindi niyo kasalanan, Gemma. Nabasa ko na lahat ng nasa papel. Inialin na Cesar ang asawa at anak niya sa mga aswang para lilangin sila at magawa niyong makuha ang ibang mga ginto ng lahi niyo. Sa panahon niya, wala po nakabaon na lahat ay nasa isang silid sa gitna ng baryo. At alam niyang hindi niya makukuha yon kung nasa paligid ang lahat ng mga aswang. Ibig sabihin mo ba, ginawang bahay ni Cesar ang kanyang asawa at anak? Ganun na kailangan niyang ginto para gawin ang gintong kwintas. Kaya hindi niyo kasalanan to Gemma, kasalanan lahat ito ni Cesar. Hindi siya biktima, sadyang ganit lang siya at wala ibang gusto kundi ang kapangyarihan. Sa lahat ng katotohanan na lamang ko ngayong gabi, yan yata ang pinakanakakilabot. Mas nakakatakot pa sa itsura ng balangaw. Tumatakbo yata talaga sa pamilya namin at pagkiringgan hindi. Iringga lang, nakakalungkot dahil doon ako napabilon sila ni Cesar na kailangang gawin pain. Ano ka ba? Hindi naman nagtagumpay yung tatay mo, di ba? Nandito ka naman ngayon at sigurado kung hindi mo kakayaan gamitin ka ng balangaw na yon. Pero kung hindi ko sinunod ang butos ni Dana, ibig sana magtatagumpay si Cesar na masakop si Kuya Jack. Frank, ang kuya mo ang mismong pumunta dito para hanapin ang kwintas. Kagustuhan niya yon. Nagpadala siya sa mabulong ni Cesar. Hindi mo na control yon. Kahit na hindi mo sinunod ang utos ninyo, Ama. Alam mo ba, hindi gagawa ng paraan si Jack para hanapin ang kwintas? Alam mo, sa totoo lang, papasalamat ako't nandito ka. Kasi kung siya mismo nakahanap ng kwintas, mawala ng pag-asang lahi namin. Walang Frank na magbibigay ng dahilan kay tatay para sabihin ang katotohanan sa amin tungkol sa balangaw at sa kwintas. Naniniwala ako na nangyayari ang latang ito dahil kailangan ka namin dito. Paano kung mabigulan ako at
Gemma. Wala naman akong laban sa kanya, kaya nga nandito kami, di ba? Andahan namin samahan dito, kahit buhay pa namin ang kapalit. O protektan ka namin, ano man ang mangyari. Ang kailangan mo lang gawin ay maging matatag. Lalo na't lalabas pa tayo ng baryo para itago ang kwintas, hindi ba? Salamat, Gemma. Salamat sa inyo. Huwag kang magrela. Huwag nagawa nating makalabas dito. Padadaran kita na masasarap na pagkain. Sabi mo yan, ha? Ipangahawakan ba yan? Oo naman. Fran, naghihintay na sa atin ang sundo. Kuya Rob, ibibilin mo sa kanila na wag log silang papasok sa kagubatan. Hintay lang nila tayo sa kalsada. Sige, ako na ang bahala. Wala pa rin sila, Kapitan. Ilang minuto na lang at mag-aalas 12 na. Habang wala pa sila, maganda na lang tayo sa kalimaw ng balango dito. Pasang mga minuto, gano'n na lamang ang gulat namin nang mabilis na tumatakbo sina Ate Kathy at Kapitan papasok ng daan at humahangos na pumasok sa loob ng bahay. Agad naman kami sinalubong ng dalawa pero agad din silang sumenyas na paparating na ang balangaw. Agad kaming tumakbo sa kanya-kanya naming pwesto gaya ng plano. Si Kuya Rob at Noriel ang nakapwesto sa mga bagong patibong. Si Kathy at Gemma naman ang siyang nakakit sa puno para sa iba pang patibong. Habang si Kapitan ay kasama kong nakatayo sa harap ng kubo, hinihintay ang balangaw. Hindi nagtagal dumagundong ang lupa. Nahawi ang mga dahon na nakaarko sa daan. Naputol ang mga bagin at lumusot doon ang malaking katawan ng balangaw. Sa puntong yon, Miss Anne, masasabi ko, hindi na nga siya ang aking kapatid. Kahit katiting, ay wala na akong makita sa kanya na magsasabing naroon pa si Kuya Jack. Mahina ko na palalo at inihanda ang sarili. Frank, eto patalim. Kailangan mo yan. Salamat po. Alalahanin mo iyo. Wala na sa baladaw na yan ang kapatid mo. Wala na siya. Naintindihan ko po. Mabuti. Umanda na kayo. Na marinig yun ang lahat, bigla kaming naging mas alerto, Miss Anne. Parang sabay-sabay na tumigil ang aming paghinga habang nakatutok ang mga mata sa kinaroroonan ng balangaw. Sa isang iglap kumilos si Kuya Rob. Mabilis niyang pinakabala ng isang patibong at sa lakas ng hagis, bumaon yun sa balikat ng balangaw. Isang mahaba at matulis na kahoy na tumago sa laman nito. Pero sa halip na bumagsak, lalo lamang nagising ang galit ng halimaw. Marahan itong hinugot ang patibong mula sa kanyang balikat na para bang wala lamang yung sakit. Tumulo ang dugo roon pero hindi man lang siya dumaing kahit kaunti. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid, puno ng galit ang tingin at sinundan ang pinanggagalingan ng atake. Nang tuluyang mapako ang tingin niya kay Kuya Rob, bumigat ang hangin sa paligid, pumusad ang balangaw, humahakbang ng mabigat at iniabot ang kanyang kamay na tila handang durugin si Kuya Rob naman sandali. Sa huling segundo bago siya maabutan, biglang pinakawala ni Kuya Rob ang natitirang mga patibong. Sabay-sabay, tumusok ang mga yon sa katawan ng balangaw, sa dibdib, sa kanilirang at sa likod. Isang napakalakas at nakabibinging umulaw malinaw sa buong paligid. Nawala ang halimaw, winasiwas ang kanyang mga kamay. Winawasak ang anumang madaanan at sa gitna ng walang habas na pagwawala nito, tinamaan si Kuya Rob ng isang malakas na hampas. Tumila po ng kanyang katawan bago bumagsak sa lupa at agad siyang nawalan ng malay. Kuya Rob, Frank, kailangan mo magigala ito. Isipin mo ang plano natin. Pero paano po siya? Huwag ka magala na nawala lang siya ng malay. Hoy, wala na. Dito ko umarap sa akin sa lingulan na ito. Yeah. Kasunod ng malakas na sigaw na yon, mabilis na kumilos si Noriel. Walang pag-alinlangan, pinakawalan niya ang mga patibong na hawak niya. Sabay-sabay yung lumipad sa hangin at walang mintis na tumusok sa katawan ng balangaw, na noon ay tuluyang humarap sa kanya. Muling bumaon sa laman ng halimaw ang mga matutulis na kahoy. Pero gaya nga ng babala ni Kapitan, hindi yung sapat para pabagsakin ang nilalang. Kahit puno na ng mga nakasaksak na patibong ang katawan nito, nagawa pa rin itong tumayo ng tuwid at maglakad. Nang bigla ito umatake sa akin, mabilis na sumalubong si Kapitan. Sa isang biglap, nagawa niyang sugatan ng balangaw, pero tila lalo lamang nitong tinukaw ang galit ng halimaw.
Isang malakas na hampas lang ang isinagot nito at tumilapon si Kapitan palayo. Bumagsak sa lupa ng walang kalaban-laban. Dito na kumilo si Gemma at Ate Kathy. Pinakawalan nila ang troso sa itaas. Dumuyan yon sa ere at tumama sa likod ng halimaw. Pero sa pagtalsik ng halimaw papasok sa kubo, mabilis niya akong nahawakan. At kasama ako sa paglubog niya sa hukay. Malakas akong sumikaw sa gulat. Ganon din si Gemma na dali-daling bumaba ng puno at akmang tutulungan ako. Pero mabilis ang balangaw ni Sahan. Alibhasa, mahahaba ang kanyang mga galamay. Agad niyang nabuhat ang sarili para makaahon sa may kalalimang buhay. Katapos ay muli nang winasiwas ang kanyang kamay. Hinuhuli ang iba pang malapit sa kanya habang hawak na manok sa liit ng isa niyang kamay. Mariksi nakaiwas sina Ate Kathy, Gemma at Noriel. Ako naman ay muli nalalabo ang mga mata sa pag-abol ng hininga. Lalo na nang umalulong ang balangaw. Kumaraksakin, pati binukang ang malaking bibig. Ang tana kong sakmalin. Mariin na lamang ako napalunok noon misahan. Handa na sanang tanggapin ang aking tadhana nang bigla kong marinig ang mga sigaw ni Kuya Rob. Hoy, Balangaw! Bitawan mo ang anak ko. Abang hanapin mo halipang ka. Kuya Rob, may isang demonyo ka talaga, Jack. Kayo ng ama mo, pareho kayo mga demonyo. Walang ginagawang masama sa isip, Ron. Bakit niyo siyang sinasaktan? Wala na si Jack ngayon. Akin ang katawan at laman niya. Tagay ng tumagilabas. Nasusunog ka kayo nila ngayon. Siyang dito at sasama ka na ngayon sa kanila. Wow. Tumalon si Kapitan sa likuran ng halimaw, buong lakas na sumakay sa katawan nito upang pigilan ang paggalaw. Kasabay noon, mabilis na tumakbo si Kuya Rob para tumulong. Pinagsikapan nilang dalawa na hilahin ang mabigat na katawan ng balangaw pabalik sa buhay. Anina pa namin inihanda. Habang abala sila ron, sabay naman kumilos sina Ate Kathy at Gemma. Buong bigat nilang hinila ang mga troso. Itinulak yon ng paunti-unti hanggang sa tuluyang gumulong at malaglag sa hukay at dumagan sa katawan ng balangaw. Dahil sa biglaang bigat at pagkakabig, napilitan siyang bitiwan ako. Agad naman ako napaubo, naghabol ng hininga. Habang sinubukang tumayo, nanininig ang mga tuhod ko pero pinilit kong umakyat palabas ng hukay. Pero bago pa man ako tuluyang makalayo, muling hinablot ng balangaw ang aking paa. Bumagsak akong muli, halos mawalan na ng pag-asa. Pero kahit nadadagalan na siya ng mga troso, patuloy pa rin ang pagpupumiglas niya. Dumapa si Kuya Rob sa gilid ng buhay at iniabot ang kanyang kamay sa akin. Pilit kong inabot yon, Miss Anne. Ilang uli kong sinubuhan pero sa bawat pagtatangka ay muli akong hinihila ng balangaw pababa. Sa sobrang takot ko na tuluyan siyang makawala sa mga troso, bigla akong naalala ang kutsilyong ibinigay sa akin ni Kapitan. Sa sandaling yon pumikit ako at tahimik na humiling sa Diyos ng lakas at tapang kahit sandali. Pagmulat ko, sa halip na umatras lalo pa akong lumapit sa balangaw. Kinuha ko ang kutsilyong nasa likuran ko. Sumakay ako sa ibabaw ng troso na dumadagan sa kanya. Pilit iniisip kung paano ko pipigilan ang patuloy niyang pag-abot sa akin. Pero bago pa ako makakilos, nagulat ako nang biglang tumalon si Gemma papunta sa loob ng hukay. Mabilis ang kilos niya. May hawak siyang kutsilyo. Pagbagsak niya sa ilalim, walang pag-alinlangan niyang pinusob ang kutsilyo sa noo ng balangaw. Buong lakas niyang hinawakan ng puluhan. Kinwersang manatiling nakatingala ang ulo ng halimaw. Ang mga kamay ng balangaw ay patuloy na pumapalat kaya agad ko itong inipit gamit ang aking paa. Pumalingaw-law naman ang malakas at galit na sigaw ng halimaw. Sa gitna ng kaguluhan ipinasok ko ang aking kamay sa bunganga nito. Tumusok ang ilan niyang mahangipin sa aking balat na saan. Ramdam ko ang sakit at init ng dugo pero sa sandaling yon, buo na ang desisyon ko. Kinuha ko ang kanyang dila, mariing hinila at sa isang matatag na galaw, pinutol ko yon. Biglang natigil ang pagkilos ng balangaw. Unti-unting natuyo ang balat nito hanggang sa tuluyan itong pinakawalan ang huling hininga. Tahimik na hinal ang namagitan sa amin ni Gemma, Miss Anne. Habang sandali kaming nagkatinginan, marahan siyang tumango para bang sinasabing tapos na ang lahat.
Lumapit siya at siya na mismo ang maingat na kumuha ng kwintas mula sa leeg ng balangaw. Pagkatapos noon, tinuruan nila kaming iahon ni na Kuya Rob. Nang makabalik kami sa baryo, halos mangiyak-ngiyak si Nanay Jessa nang lumabas siya kasama ang ibang mga taga-baryo mula sa kanilang pinagkataguan. Agad silang nagpasalamat sa akin, Misan. Isang pasasalamat na hindi ko alam kung paano tatanggapin. Hindi na rin naman kami nag-aksaya ng oras. Daya ng napag-usapan, nagpaalam kami sa kanila at agad na umalis ng baryo. Pagdating namin sa Maynila, dumiretso kami sa yate na iniwan sa akin ng aking ama para tapusin ang lahat ng panggumot na itinulot sa amin ng gintong kwintas. Ang sarap ng hangin, ang lamig. Paula, hindi ko akalain na ganito palang pakiramdam na nakasakay sa bangka at makita na mas malapit na ng karagatan. Sobrang gaan sa pakiramdam, malapit na tayo. Ay, salamat naman. Kanina pa ako inangkaban sa kwintas na tuwing. Baka mamaya biglang sumulpot na naman ang balangaw na yun. Huwag ka mag-alala. Kapag naging balangaw ka, iyahagis ka na namin ni Frank Piro sa pusat ng dagat. Dahil kailan talaga itong lalaking to. Puro talaga kayo kalokohan. Masanay ka na sa amin, Frank. Medyo nasasanay na rin naman ako eh. Pero yun na lang. Huwag kang mahirap sa nines, Kuya Rob. Oo nga, ang lagi na ulo ng matandang yun sa amin eh. Ang daming galit. Wala ka kasing galang. O talaga kayo na? Ora naman, Uriel. Bakit si Gemma na walang galagi? Pareho naman kayo. Ay, Kuya Rob. Nandiyan mo pala tayo. Oo naman. Hindi niyo ba alam na akong kapitan ng yating ito? Sige nga, sabihin niyo sa akin kung paano na kayo kumula ako, ha? Bakit? Hindi ka pa marunong magpanda ng yate, Frank? Ha? Hindi eh. Seryoso? Paano ka naging visionaryo? Lahat yata hindi mo alam gawin eh. Bigla namang kasing lahat. Susa na yon. Hindi mo alam na mayaman talaga kayo bata pa lang. Alam ko pero umalis naman ako sa bahay nung high school ako eh. Ay, wala talaga kayong galang lang sa buhay ng alaga ko. Hindi niyo ba alam na naranasan niya magtrabaho habang nag-aaral? Hanggang sa makatapos ang kolehiyo, ipinamilaka siyang mayaman pero nabuhay siya ng normal, nag-apply sa mababang posisyon at tumira sa boarding house. Wow, hindi ko inaasahan yun ha. Bakit mo naman ginawa yan, Frank? Alam ko kung gaano kaalaga ang pera sa mga tao. Bakit pinili mo pang maghirap? Siguro, dahil gusto kong maranasan ang mabuhay ng normal. Ang tipong kailangan kong maramdaman lahat ng emosyon para mabuhay. Hindi yung tanggap lang ng tanggap mula sa magulang ko. Yun na lang ba? Siguro, isa na lang rin dahilan ay nasasaktan na kung makita si Dad na inaalagaan si Kuya habang ako. Parang hangin na sa paningin niya. Kaya, kahit natatakot di naman ako nun, mas ginusto kong umalis ng bahay at mabuhay na mag-isa. Ay nako, akala ko wala na mas lulungkot sa kwento ng buhay ko. Pero mas malala ka pala, Frank. Kahit wala na akong mga magulang at tampod lang ako ng pamilya ni Gemma. Alam ko namang hindi ako sasaktan ng ng mga magulang ko kung nabubuhay pa sila. Pero alam mo, Frank, ang mabuti pa, isipin mo na lang na mas mabuti lang hindi ikaw ang paborito, di ba? Pakiramdam ko kasi mas hindi mo kakayanin ang pakiramdam na papahamak ang kapatid mo dahil sa gusto kang protekta ng iyong ama. Isipin mo, Redijo, na siya mismo ang nagbilin sa inyo lumapit kay Kapitan para humingi ng proteksyon sa kanya. Malay mo, kahit pa paano, umaasa pa rin siya na maililigtas mo ang sarili mo. Mas tama na nasigurong isipin ang positibong bagay. Kaysa magpalun sa lungkot, tama yan, huwag kang mag-alala. Alam kong matibay ka, malalampasan mo rin ito. Oh, nandito na pala tayo. Ano ba yan? Gemma? Norian? Mukhang dito na nagtatapos ang lahat. Lahat ka dyan. Dito lang magtatapos ang buhay ng balangaw na si Cesar. Pero ang pagkakaibigan na po natin, alam kong magpapatuloy. Marahan akong bumiti sa kanya, misahan. Pagkatapos ay tahimik ko siyang pinagmastan habang dahan-dahan niyang inalis ang kwintas mula sa kanyang leeg. Itinaas na yon sa ere saka itinapat sa ibabaw ng tubig. Sandali muna siyang tumingin sa amin, isa-isa. Para sinisiguro na handa na kaming ditiwan ng lahat. Pagkatapos ay marahan siyang tumangok, walang salita. Bigla niyang binitiwan ang kwintas. Tahimik naman naming pinanood kung paano yon unti-unting lumubog sa tubig hanggang sa tuluyan ay itong lamunin ng dilim sa ilalim at mawala sa aming paningin. Umaasang kasama ng paglubog noon ay ang kirot sa dibdib ko. Patapos ang lahat ng nangyari, sinulit namin ang nakitirang mga araw ni Gemma at Noriel sa labas ng baryo. Dinalaw sila sa mall na pagmamayari ko na noon.
Doon ko sila pinapini ng mga danit at pasalubong at tinupad ko rin ang matagal ko ng panako. Tang pakainin sila ng kung ano-anong pagkain na hindi nila madalas matikman sa baryo. Sa loob ng 2 araw na yon, Miss Anne, naroon pa rin ang lungkot na iniwan ng mga nangyari. Hindi naman agad nawawala ang bigat ng karanasan, pero ramdam ko na kahit papaano, napahira ng saya ang sugat sa puso ko. Sa bawat tawanan, sa bawat simpleng kwentuhan, pakiramdam ko ay unti-unting gumagaan ang aking titib. Pero hindi lahat ng bagay ay nagtatapos sa palagyan saya. Dumating din ang araw na kinailangan na nila umalis at bumalik sa baryo. Hindi naman nila ipinagbawal ang pagbisita ko, pero alam ko rin ang mga hangganan ko. Hindi ako pwedeng maging pabaya. Hindi ako pwedeng maging dahilan para muling malagay sila sa panganib o buluhin ng mga taong may masamang balak. Kaya tuwing pupunta ako doon, inisiguro kong ligtas ang lahat at walang nakasunod sa akin. Lumipas ang mga taon, naging abala na rin ako sa trabaho at unti-unting nabawasan ang mga pagkakataong nakabalik sa baryong minsan umrotekta sa akin. Akala ko doon na magtatapos ang lahat, pero nitong mga nakaraang linggo lang, bigla na lamang dumating sina Noriel at Gemma. Nag-apply pala sila ng trabaho sa kumpanya ko. Hindi ko maitago ang gulat ko, Miss Anne, pero sa huli, pare-pareho na lang kaming napangiti. Kilala ko ang 2 yon. Hindi sila natatakot sumubok ng bagong landas kahit gaano pa ito kahirap o kakaiba sa kanilang nakasanayang buhay. Ngayon, parang naging normal na ang lahat. Sabay-sabay kaming kumakain, magkakasama sa trabaho, at kapag may oras, sabay-sabay din kaming bumibisita sa baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Anne. Umaasa akong mapili po ninyo ito. Maraming salamat at more power po sa inyong channel. Kahit kailan, hindi talaga nating masasabi kung paano tatakbo ang buhay. Minsan, isinilang kang may mabuting puso at malinis na kalooban, handa kang magmahal at magtiwala. Pero ang masakit, kung minsan, ang mismong taong inasahan mo mag-aalaga at magmamahal sa iyo ang siyang magdudulot ng sakit, nasisira sa tiwala mo sa sarili, at mag-iiwan ng sugat na kahit anong pilit mong limutin ay hindi na tuluyang mapubura. Gaya na lamang na mga pinagdaanan ng ating center ngayon na si Frank. Ang kanyang kwento ay paalala na ang sakit ay hindi palaging wakas. Madalas ito rin ang nagiging daan para makilala natin ang mga taong magiging sandigan natin, mga taong tutulong sa atin na tumayong muli, lumaban at maging mas matatag kesa dati. Kaya taus-puso naming ipinagpapasalamat ang pagbabahagi mo ng kwentong ito. Naway mas tumibay pa ang pagkakaibigang inyong natagpuan at sa kanila mo mahanap ang pagmamahal at paggunawang hindi na ibigay sa iyo ng iyong ama at ng iyong kapatid. Sa aming mga minamahal na listeners, kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, patuloy ninyo abangan ang mga susunod pang handog ng channel na ito. Marami pa kami ihahatid ng mga kwentong kababalaghan, mga kwentong hindi lamang nagbibigay ng kilabot, kundi may bau-aral para sa ating lahat. Kung kayo naman ay may sariling karanasan tungkol sa mga nilalang ng dilim, bukas ang aming channel para sa inyo. Maaari niyong ibahagi sa amin ang inyong kwentong aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Uli, ako po ang inyong lingkod, si Miss Anne.